Greetings in Jesus Christ, precious and wonderful name. Our Bible study lesson for today is about the beast or the Antichrist and the false prophet of Revelation chapter 13. Sorry po, humihingi po ako ng apology dahil hindi po natin maitatopic ngayon ang one world religion. Tapusin po muna natin ito at tapusin po natin yung third woe, tsaka po natin itopic ang one world religion. Okay po? Wala po kasi akong peace. Okay po? Sorry po about that. Okay, so in verse 1, it says, "At siya'y tumayo sa buhanginan ng dagat, at nakita ko ang isang hayop na umaahon sa dagat, na may 10 sungay at 7 ulo. At sa kanilang mga sungay ay may 10 diadema, crowns, 10 crowns. At sa kaniyang mga ulo ay may mga pangalan ng kapusungan, blasphemy." Ito pong buhanginan ng dagat, ibig pong sabihin, ito po ay mga tao, na ang bilang ay katulad ng bilang ng buhangin sa dagat. Yun pong buhangin sa dagat, hindi po natin mabibilang. Ibig pong sabihin noon ay maraming mga tao na hindi mabilang sa dami. Ito po ang ibig sabihin. At mula po doon, nakita ko ang isang hayop na umaahon sa dagat. So, manggagaling po doon sa mga taong yun ang hayop na umaahon sa dagat. Okay po? Kasi po yung dagat ay mga tao. So, manggagaling po sa mga taong yon, yung isa na yun po ay ang Antikristo. Okay po? Yun. Ito pong dagat or tubig, symbol po ng mga iba't ibang lahi ng tao na binubuo ng Gentile nations. Katulad po ng Babylon. Basta hindi po Hudyo, yun po ay Gentile or Gentile. Sinabi ko na po sa inyo, dalawa ang klase ng tao sa mundo, Jews and Gentiles, Hudyo or Gentile. So pagka po hindi Hudyo, ay Gentile or Gentiles. Okay? So yun daw pong Antikristo, yung umaahon sa dagat na hayop, ay manggagaling sa Gentile nation. Okay po. Ayun. Ito pong Revelation 20, verse 8. Ay, ito po. Gusto ko pong makita nyo to, no? "At lalabas upang dumaya sa mga bansa na nasa 4 na sulak ng lupa, sa Gog at sa Magog, upang tipunin sila sa pagbabaka." Okay? Na ang bilang nila ay gaya ng buhangin sa dagat. So, ito pong Gog and Magog, battle po ito, gera, pakikipagbaka. At titipunin po sila sa pagbabakang yon na ang bilang nila ay napakarami, gaya ng buhangin sa dagat. Sino daw po yung lalabas upang dumaya sa mga bansa? Tingnan niyo po yung verse 1 o yung verse 7. "At kung maganap na ang 1,000 taon, si Satanas ay kakalagan sa kaniyang bilangguan." So, ito pong sinasabi na lalabas upang dumaya sa mga bansa ay si Satanas. At siya mismo ang mangunguna sa mga tao sa 4 na sulok ng lupa sa Battle of Gog and Magog, na ang dami ay kagaya ng buhangin sa dagat. Muli po, pag-aaralan natin to as we go along. Okay po? Gusto ko lang po makita ninyo na ang bilang nila ay gaya ng buhangin sa dagat. Okay. So, ito pong Revelation chapter 17 verse 15 ay gusto ko rin pong makita ninyo. "At sinabi niya sa akin,
ang tubig na iyong nakita na kinauupuan ng patutot, whore, yung patutot, whore, ay mga bayan at mga karamihan at mga bansa at mga wika. So yung pong sea or water ay symbolic name po para sa mga tao, bayan at bansa. Okay po? Pero yun po ay Gentile nations. Okay po? Balik po tayo sa Revelation chapter 13 verse 1. Okay. Ang sabi, isang hayop na umaahon sa dagat. Sabi po ni John, nakita ko ang isang hayop na umaahon sa dagat. So, in this chapter is the rise of the Antichrist. Galing po sa dagat, mga tao, nanggaling po doon ang Antikristo. Mula po sa Gentile nations. Okay po? Okay. Ngayon, ito pong beast or the Antichrist is the dragon's masterpiece of delusion, leading to worship himself. Makikita po natin yan sa mga susunod na verses. Okay? Pero tuloy po natin ang verse 1. Ano pong sabi? Na may 10 sungay at 7 ulo. So, dito po, ipinakikita sa atin ang nature of the end-time kingdom, the final worldwide political system. Mayroon daw pong 7 ulo. So, pag-aralan po natin itong 7 ulo. Sino po ba ito? Tignan po natin sa Revelation chapter 17 verses 9 and 10. Ano po ang sabi? Narito ang pag-iisip na may karunungan. Ang 7 ulo ay 7 bundok na kinauupuan ng babae. So, marami pong nagsasabi na ito po ay patungkol sa the 7-hill city of Rome. Kasi po, ang Rome is known as the city of 7 hills. Ang 7 ulo ay 7 bundok na kinauupuan ng babae. Okay, verse 10. At sila'y 7 hari. Ang 5 ay nangabuwal, ang isa ay narito. Ang isa ay hindi pa dumarating. At pagdating niya ay dapat magtagal na sandaling panahon. So, sinasabi sa atin na ang 7 bundok ay 7 hari. Sa Old Testament po, yung bundok is commonly used as an image of a kingdom. Yung po ay nasa Psalm, mga awit, chapter 30, verse 7. Nasa Isaiah rin po yan, chapter 2, verse 3. Meron pa po mga verses, pero yan po muna ang bibigay ko sa inyo. Ito pong 7 hari or 7 kings ay sa darating na tribulation period maghahari. Connected po sila sa 6 kingdom. Pang-6 na kaharian. Sino po ba itong pang-6 na kaharian? Tingnan po natin. Ulitin po natin yung verse. Ano pong sabi? At sila'y 7 hari. Ang 5 ay nangabuwal. Ayan. So, yun daw pong 5 ay nabuwal. 5 are fallen. Egypt, Assyria, Babylon, Persia, and Greece. Ito po ay past history. Sila po ay yung mga gumapi or conquered Israel sa Old Testament, at ito po ay nasa history natin. Una pong tumalo sa Israel ay ang Egypt. Sumunod po ay ang Assyria. Pagkatapos po ay ang Babylon. Then Persia,
or the Medo-Persia, and then the Greece ni Alexander the Great. Naalala ko po yung si Alexander the Great sa world history namin noong 4th year high school. Okay, ayun po yung 5 hari na nangabuwal. Okay? Ngayon, ang isa'y narito. One is. So, ito po yung 6, pang-anim na kaharian. Okay? Ito po ay ang Rome. The Roman Empire of John's day. Tapos ang sinabi, ang isa ay hindi pa dumarating. Ito po yung pang-7, pang-7. Hindi pa raw dumarating. Yung pong pang-6, nung isinusulat po ni John itong Book of Revelation, panahon po yun ng Rome. Kaya ang sabi, ang isa'y narito. Okay? Kaya po niya sinabi yun, and one is. Kaya po yung pang-6 ay yung Rome. Ito namang ang isa'y hindi pa dumarating. Ito po yung revived Roman Empire. The 10-Nation Confederation or the 10 Horns, yung 10 sungay under the leadership of the White Horse Rider. Remember the White Horse Rider? Yung po sa seals, sa mga tatak, natatandaan niyo po yun? Yun po. Yung po ang the Antichrist. Yun po ang nasa first half ng tribulation period. At pagdating niya, ay dapat magtagal na sandaling panahon. So, sandali lang po ang leadership ng revived Roman Empire. Dadating po ang Antikristo. Sandali lang po siya. Okay po? Yon. Now, tingnan po natin ang 10 horns. Ito naman 10 horns ang ating pag-aralan. Tingnan niyo po, balik tayo sa Revelation, chapter 13, verse 1. Ayun po. Sa 10 sungay. Ito po ay patungkol sa 10-Nation Confederation of the future, na sila po ang bubuo sa end-time kingdom. Ang sabi po ng Daniel, chapter 2 at chapter 7, ito po yung revived form of the old Roman Empire. At ito pong 10 nations ay manggagaling sa 4th nation. Historically, we know this ay Rome. Pag makikita niyo po yan sa history, kasi po, history na yan na ito po ay ang Rome. So, tingnan po natin kung anong sinasabi ng Book of Daniel para po maliwanag. Tingnan po natin sa Daniel chapter 7 verse 7. Ano po ang sabi? Tagalog. Pagkatapos nito'y may nakita ako sa pangitain sa gabi at narito ang ika-4 na hayop. Ayon, the 4th empire. Kakilakilabot at makapangyarihan at totoong malakas at may malaking mga ngiping bakal, nananakmal at lumuluray at niyuyurakan ng kaniyang mga paa ang nalabi at kaiba sa lahat na hayop na una sa kanya at siya'y may 10 sungay. Ito po ay patungkol sa Rome na sinasabi na ika-4 na hayop, a 4th beast. Okay, tingnan po natin ang verse 24. Oh, the same. Chapter 7, verse 24. At tungkol sa 10 sungay, mula sa kahariang ito, ay 10 hari ang babangon. So, mula po sa Rome, sa kahariang ito, 10 hari po ang babangon.
at ang isa'y babangong kasunod nila. At siya'y magiging kaiba kaysa mga una, at kanyang ibabagsak ay 3 hari. So, ayon po, yung 10 sungay mula sa Rome, ito po ay 10 hari ang babangon. So, manggagaling po doon yung mga haring iyon o yung nation na iyon, manggagaling po sa Rome. Kasi po, yung Rome ay nagkawatak-watak nung pagbagsak nila. Okay po? Or was divided up into separate kingdoms na ngayon po ay naging part ng European nations. Okay po? So, yung pong fragments na scattered sa Europe ay sila po ay naging European nations ngayon. So, sa end time po, itong mga bansang ito'y under European nation, at least po, 10 nation manggagaling doon sa European nation na yon, each with their own king, ay tatawagin po silang the revived Roman Empire. Sa po noong na-divide ang Rome, patuloy pa rin po sila nag-i-exist. Iba-iba na nga lang po. Kata nyo, Germany, France, yun po. Pero sa future po, ay mabubuo ulit sila at tatawaging revived Roman Empire. Okay? Yes. At doon po sa 10 sungay na yon, tingnan nyo ha, sa 10 sungay, ang isa'y babangong kasunod nila. So, doon po sa 10, meron pong lulusot doon na isa. Ayun, ha? Merong lalabas na. Yun po yung the little horn ay babangong kasama ni kasunod nila. At kanyang ibabagsak ang 3 hari. Okay po, kaya ang kalalabasan magiging 7 crowns or 7 nations lang ito instead of 10. Dahil yun pong 3 hari ay babagsak ng little horn, which is the Antichrist. Okay po? Ngayon, tingnan po natin ang chapter 7 verse 8. Ito po tayo sa chapter 7 verse 8 po. Gusto ko pong mas maliwanag sa inyong, at dahan-dahan lang po kasi medyo mabigat-bigat na po ang ating mga lessons, ano? Medyo po mainit-init na ng konti. Okay. Sabi po, aking pinagdili-dili ang mga sungay, at narito, sumibol sa gitna ng mga iyon ang ibang sungay. Isang munti na sa harap niya ay 3 sa mga unang sungay ay nabunot sa mga ugat. At narito, sa sungay na ito ay may mga mata na parang mga mata ng tao at isang bibig na nagsasalita ng mga dakilang bagay. So, yung pong sumunod, no? Umusbong, kumbaga parang umusbong po isa pa, isang munti. The little horn, yung po ay ang Antikristo. Nang siya po ay sumulpot, tinalo niya po yung 3 hari. Kaya po sabi sa mga unang sungay ay nabunod sa mga ugat. Nawala po. Ayun po yun. So, ito pong little horn na ito ang Antikristo. At siya po ang nagpabagsak sa 3 hari. Okay po? Now, tingnan po natin sa Daniel. Ayan po, nasa 7 tayo. Verses 20 hanggang 22. Tingnan niyo po. At tungkol sa 10 sungay na nangasa kaniyang ulo, at sa isa na sumibol, yun po yung little horn, at sa harap niya ay nabuwal ang 3, yun yung pinalo niyang 3 hari. Sa makatwid bagay, yung sungay na may mga mata,
at bibig na nagsalita ng dakilang mga bagay, na ang anyo ay lalong dakila kaysa kanyang mga kasama. So, medyo special siya ng konti, no? Nakita niyo po, masarap pa sana sa English, pero okay po, 21. Ako'y tumingin at ang sungay ding yun ay nakipagdigma sa mga banal at nanaig laban sa kanila. Sa second part po, or last part ng tribulation period, sa second half, ay isa lang po ang nakipaglaban sa mga banal, sa saints, sa mga tao ng Diyos. At yan po ang Antikristo. Okay? Si Satanas, na may ang kapangyarihan, yung power, yung luklukan, yung throne, at authority po ay ibinigay sa Antikristo. Okay. So, at nanaig laban sa kanila. So, natalo po ang mga saints. Kasi po ito ay sa tribulation period, sa last part ng tribulation period. Tapos, sa 22, ang sabi, hanggang sa ang matanda sa mga araw ay dumating. Ito pong Ancient of Days ay patungkol po sa Diyos. Pagka po kayo nakakita ng Ancient of Days, yan po ay patungkol sa God the Father. Pero ito po, sinasabi, Ancient of Days came. Okay? Ito po ay Panginoong Jesucristo. Kasi ang dadating po ay ang Panginoong Jesucristo sa kanyang second coming. At ang kahatulan ay ibinigay sa mga banal ng kataas-taasan. At ang panahon dumating na inari ng mga banal ang kaharian. So, dito po, makikita po yung description ng Antikristo. At yung pong judgment was given to the Antichrist by God through Jesus Christ's second coming. And the saints possessed the kingdom. Ito po ay pertaining to the millennial kingdom of our Lord and Savior, Jesus Christ. Okay po? Okay. Now, balik po tayo sa Revelation chapter 17, verse 12. Okay po. Gusto ko pong makita yung mga verses para po maliwanag sa inyo. At ito po hindi ko salita po ito ng Panginoong Jesucristo. Pinapaliwanag lang po sa inyo. At kung may tanong po kayo, email nyo po ako, okay lang po yun. Katulad po ng ginagawa ng mga tao. Ini-email na po nila ako, nagko-question, sinasagot ko naman po. Okay po? Okay. Ano pong sabi? At ang 10 sungay na iyon, na yung nakita ay 10 hari na hindi pa nagsisitanggap ng kaharian. Datapwat, magsisitanggap sila ng kapamahalaan paghahari na 1 oras na kasama ng hayop. So, sa tribulation period po, ito mangyayari. Kaya ngayon po, hindi pa po sila nagsisitanggap ng kaharian. Datapwat, sila po ay maghahari ng 1 oras na kasama ng Antikristo. Sandali lang po ang kanyang kaharian. Na 1 oras lamang. Ibig sabihin, sandali lang po talaga. As in, sandali lamang. Okay, now, Rome will undoubtedly become the headquarters of the new empire, both politically and religiously. Yan po ay mangyayari sa first half ng tribulation period. Ipakikita po ang close affiliation of the political part with the religious part in the first half of tribulation period. Mapag-aaralan po natin ito pagdating po natin sa One World Religion sa chapter 17. Okay po? Okay. So dito rin po sinasabi na sa verse 1, chapter 13, balik po tayo, sinasabi dyan na may 10 crowns. Ito pong crowns na ito ay refer to an independent nations
each with their own king, though under the leadership of the beast, na sila po ay manggagaling doon sa Rome. At magiging part po sila ng revived Roman Empire. Okay po, sorry. Now, susunod po, at sa kanyang mga ulo ay may mga pangalan ng kapusungan. Blasphemy. The names of blasphemy. Now, ito pong blasphemous character nitong Gentile powers na ito at ang isa sa mga tanda na ito ay hindi sa Diyos ay yung blasphemy. Maski po ngayon, kung ano pong relihiyon o sa nagtuturo ng Bible, kapag po namumusong, kapusungaw, namumusong, or binablaspheme, claiming that He is God, yun po ay hindi sa Diyos. Isa lang po kasi ang Diyos eh. Pag nagtuturo ka o sa isang relihiyon na sinasabi na siya ang Diyos, ay alam niya na po kagad na mali. Okay po? Alam niyo na kagad, yan ay sa Antikristo. Pangalawa po, gusto niya pong i-take yung place ng Diyos. Gusto niya i-take ang place ng Diyos. At pangatlo po, i-slander niya or make a false or damaging statements about the true God. Sinisiraan niya ang Diyos, lalo na ang Panginoong Hesukristo. Pagka po may relihiyong kayong pinupuntahan at sinasabing si Jesus ay hindi Diyos, tao lamang, umatras na po kayo. Hindi po totoo yun. Ang Panginoong Hesukristo po ay 100% tao, 100% Diyos. Tandaan niyo po yan. Okay po? Mangyayari pong lahat yan sa tribulation period. Pero, nakikita niyo na po ito ngayon. Mayroon na po niyan mga ngayon. Kaya, ingat lang po tayo. Okay po? Okay. Now, sa verse 2, ito po ang sabi. At ang hayop na aking nakita ay katulad ng isang leopardo. At ang kaniyang mga paa ay gaya ng sa oso. At ang kaniyang bibig ay gaya ng bibig ng leon. At ibinigay sa kanya ng dragon ang kanyang kapangyarihan at ang kanyang luklukan at dakilang kapamahalaan. Okay. Ito po ang composite nature ng Antikristo. Siya po ay like a leopard, a bear, and a lion. Makikita po natin ito sa mga empire na nakaraan. Yung pong talino ng leopard at yung bilis, yung liksi. Ito po ay patungkol sa Greece Empire ni Alexander the Great. Kasi bata pa po si Alexander the Great eh. Kaya mabilis siya eh. So, yun pong katangian ng bear, malakas. Okay? At pag yung po kanyang grip, pagka po kayo nahawakan ng bear ay mahigpit. Nakita niyo po yung bear na nanghuhuli ng isda. Pag hinawakan niya yung isda, mas malamang nahahawakan niya, hindi nakakakawala yung isda. Pero meron din nakakaalpas, pero pag nahawakan niya, talaga pong mahigpit, no? Hindi makakawala. At yung pong pagka-brutal ng bear, ito po ay patungkol sa Medo-Persian Empire. At yung pong power ng leon, yun po ay patungkol sa Babylonian Empire. Yung pong mga katangian na yun ay katangian ng Antikristo. At ibinigay sa kanya ng dragon ang kanyang kapangyarihan at ang kanyang luklukan at dakilang kapamahalan. His authority. Now, so Satan is allowed to give the beast 3 things. Okay, 3 po ang binigay. Allowed po si Satan na gawin ito. So po, tandaan niyo po, the Lord is in control. Okay po? Gusto pong makita to at pupunta tayo sa God is in control. Okay?
Yan po. So, binigay po ni Satanas ang tatlong bagay. Power, his throne, and great authority. Okay po? Ang kanyang kapangyarihan, ang kanyang luklukan, at ang kanyang kapamahalaan. Now, pinahintulutan po siya ng Diyos. Pinahintulutan po ng Diyos si Satanas na gawin niya to. Okay, pero tignan niyo po. Sa Revelation 17:17, sapagkat inilagay ng Diyos sa kanilang mga puso na gawin ang kaniyang kaisipan. Ayon. At magkaisa ng kaisipan. At ibigay ang kanilang kaharian sa hayop hanggang sa maganap ang mga salita ng Diyos. So, inilagay po ng Diyos sa puso ng mga hari na yon, 10 hari na yon, na gawin sa kanilang kaisipan at magkaisa sila, okay? Na ibigay ang kanilang kaharian sa hayop. Tingnan niyo po, sabi hanggang sa maganap ang mga salita ng Diyos. Until the words of God shall be fulfilled. So, pinahintulutan po sila ng Diyos. Diyos pa rin po ang may control. Hindi po si Satanas. Pinahintulutan lang po siya ng Diyos na gawin niya yun. Hanggang sa maganap ang mga salita ng Diyos. Okay po? So, tandaan niyo po, Panginoon Diyos pa rin ang may control. Okay po? Now, sa Luke chapter 22, gusto kong makita niyo ito sa Lucas 22 verse 53, ay ito po ang sabi. Si Jesus po ang nagsasalita. Nang ako'y kasama ninyo sa templo araw-araw, ay hindi ninyo inuunat ang inyong mga kamay laban sa akin. Datapat, ito ang inyong oras at ang kapangyarihan ng kadiliman. Oh, wow. Doon po nung pong inaresto ang Panginoong Jesus, sinabi niya sa mga umaresto sa kanya, hindi ninyo inuunat ang inyong mga kamay laban sa akin. Noon, sabi niya, datapat, ito ang inyong oras at ang kapangyarihan ng kadiliman. Oh. Alam niyo na kung anong mga sumunod na pangyayari hanggang sa ang Panginoong Jesus ay napako sa krus. Pero ngayon po, God will give up the whole earth. God will give up yung buong mundo. Maliban sa mananampalataya. Maliban doon sa may relasyon kay Kristo. So, ibibigay po ng Diyos, okay, ang buong mundo for 3.5 years. Yung pong last half ng tribulation period. Grabe po. Kaya po, grabe ang mangyayari sa last part ng tribulation period. Talagang pinahintulutan po yun ng Diyos na mangyari. Okay, tingnan niyo po sa Revelation verse 3 ng chapter 13. Ano po ang sabi? At nakita ko ang isa sa kaniyang mga ulo na waring sinugatan ng ikamamatay. At ang kanyang sugat na ikamamatay ay gumaling. At ang buong lupa ay nagilalas sa hayop. Wow! Nang humanga ang mga buong mundo sa hayop dahil sa paggaling ng kanyang sugat. Ito po ang Antichrist affliction. Sabi ni Juan, nakita ko ang isa sa kanyang mga ulo na waring sinugatan. At ang kanyang sugat ay gumaling. So, nakita po ni Juan na one of his heads, yung isa sa mga ulo niya, that is the 7th head na nasugatan. Tatandaan niyo po yung 7th head? Siya po ang revived Roman Empire sa chapter 17 ng Book of Revelation, verse 10. Tandaan niyo po, yung pong 6th kingdom ay ang Rome, yung pong 7th
ay ang revived Roman Empire. Okay po? Ayun. So, tignan po natin ng Revelation 17 ulit. Pero verse 8 po. Para po makita natin mabuti. Ano? Tignan po natin mabuti. Yan. Ang hayop at ang hayop na nakita mo ay naging siya at wala na. At malapit ng umahon sa kalaliman at patungo sa kapahamakan. At silang mga nananahan sa lupa ay magigilalas na ang kanilang pangalan ay hindi nakasulat sa aklat ng buhay mula nang itatag ang sanglibutan. Pagkakita nila sa hayop kung paano naging siya at wala na at darating. Okay, tingnan po natin. So, ipinakikita po sa atin na ito po ay pertaining to the seventh head, the revived form, the Roman Empire. Okay? Ito po yung head which was, ayon, ang hayop na nakita mo ay naging siya. Yan po ang Old Rome. Tapos ang sabi, at wala na. Yun po yung the fallen Roman Empire. Noong bumagsak na po ang Roman Empire, yun na po yun, at wala na. Okay? At malapit nang umahon sa kalaliman. Yan po ang the revived Roman Empire. Okay po? At patungo sa kapahamakan. Yun po yung imperial form. Magpapatuloy po hanggang last half of the tribulation. Yung pong the words was, is not, and is about to come are equivalent to the fatal wound that was healed. The political system of this satanically controlled man. So, yung pong apparent death and resurrection ng beast ay to counterfeit and create an imitation of Christ's death and resurrection. Kaya talaga pong deceiver si Satanas. Marami po siyang naloloko. Kaya ingat lang po kayo. Baka pati po kayo ay maloko. Kailangan po talaga pong pinag-aaralan natin ng salita ng Diyos. Kaya mas napakasarap po na mag-aral ng salita ng Diyos. At kung kayo po ay patuloy na mag-aaral, makikinig na salita ng Diyos, ay marami po kayong matututunan. Hindi ko po ito salita po ito ng Diyos. Okay po? Okay. Now, balik po tayo sa chapter 13, verse 4. Ano po ang sabi? Now, at sila'y nangagsisamba sa dragon. Yan. Sapagkat ibinigay niya ang kanyang kapamahalaan sa hayop at nangagsisamba sa hayop na nagsasabi, sino ang kagaya ng hayop at sinong makababaka sa kanya? Tingnan niyo po, ha? At sila'y nagsisamba sa dragon. So, sila po ay nagsisamba kay Satanas. Sapagkat ibinigay niya ang kanyang kapamahalaan sa hayop. At nagsisamba sa hayop. So, dalawa po ang sinamba ng mga tao sa lupa sa tribulation period. Ang dragon, which is Satan or the devil, at ang hayop na yun po ang Antikristo. Okay po? Okay. Now, napag-aralan po natin kung sino ang dragon, di po ba? Siya po ay yung matandang ahas na siyang Diablo at Satanas. Okay? Yan po ay nasa Revelation chapter 20, verse 2. So, ang dragon po ay ang matandang ahas na siyang lumoko kay Eva at kay Adan sa Garden of Eden at siya ring Diablo at Satanas. Iisa po sila. Okay po? Okay. Now, gusto ko pong makita nyo ang Matthew. Sa Matthew, chapter 4, verses 8 to 11, gusto ko pong makita nyo to. So, ano po ang sabi? Muling dinala siya ng Diablo sa isang bundok na lubhang mataas. Okay. Sino po siya
na dinala ng dyablo. Ito po ay ang Panginoong Kristo. Okay? So, dinala ang Panginoong Kristo ng dyablo sa isang bundok na lubhang mataas at ipinamalas sa Panginoong Kristo ang lahat ng mga kaharian sa sanglibutan at ang kaluwalhatian nito. Pinakita ni Satanas sa Panginoon, ayan ang kaharian ng sanglibutan at ang kaluwalhatian, yung glory ng sanglibutan. Verse 9, at sinabi niya sa kaniya, lahat ng mga bagay nito. So sinabi ng dyablo sa Panginoong Kristo, lahat ng mga bagay na ito ay ibibigay ko sa iyo kung ikaw ay magpapatira pa at sasambahin mo ako. Wow, grabe ano po? Sabi ng dyablo, kung ikaw ay magpapatira pa at sasambahin mo ako. Anong sabi ng Panginoong Jesus sa verse 10? Nang magkagayoy sinabi sa kanya ni Jesus, humayo ka, Satanas, sapagkat nasusulat, sa Panginoong mong Diyos sasamba ka at siya lamang ang iyong paglilingkuran. 11. Nang magkagayoy iniwan siya ng dyablo at narito, nagsidating ang mga anghel at siya'y pinaglingkuran. Okay, now, yun po ang gusto ni Satanas. To worship Him, na siya ay sambahin. Yan po ay mangyayari sa tribulation period. Tatandaan niyo po yung verse 2 na ibinigay ni Satanas ang kanyang kapangyarihan, ang kanyang luklukan, ang kanyang kapamahalaan sa Antikristo. Nangyayari po yan. Okay? Tingnan po natin ang verse 15 ng Revelation chapter 13, verse 15. Ano po ang sabi? Yan, ho? At siya'y pinagkaloobang makapagbigay ng hininga sa larawan ng hayop, upang ang larawan ng hayop ay makapangusap at maipapatay naman ang lahat ng hindi sumasamba sa larawan ng hayop. Grabe ano po? So, ang hindi sumamba sa larawan ng hayop, sa image ng hayop, sa rebulto ng hayop, ay ipapapatay. At dyan po magigising ang maraming Hudyo dahil alam po nila ang Pentateuch ni Moses. Ano po ba itong Pentateuch ni Moses? Ito pong Pentateuch ay the first 5 books ng Bible. Ito po ay ang Genesis, Exodus, Leviticus, Numbers, Deuteronomy. At maliwanag po na nakasaad sa Book of Exodus at kasama po sa 10 Commandments na, tingnan po natin, Exodus chapter 20 verse 3. Yan po natin, ha? Ano po ang sabi? Huwag kang magkakaroon ng ibang mga Diyos sa harap ko. Maliwanag ano po? Huwag kang magkakaroon ng ibang mga Diyos sa harap ko. Huwag kang gagawa para sa iyo ng larawang inanyuan o ng kawangisman ng anumang anyong nasa itaas sa langit o ng nasa ibaba sa lupa o ng nasa tubig sa ilalim ng lupa. 5. Huwag mong yuyukuran sila o paglingkuran man sila, sapagkat akong Panginoon mong Diyos ay Diyos na mapanibuguin, na aking dinadalaw ang katampalasan ng mga magulang sa mga anak, hanggang sa 3 at 4 na salin ng lahi ng mga napupuot sa akin. Grabe ano po? Talagang binibisita niya yung pong mga generation na napupuot sa Diyos. Tingnan po ang verse 7. Huwag mong babanggitin ang pangalan ng Diyos o pangalan ng Panginoon mong Diyos sa walang kabuluhan, sapagkat hindi aariin ng Panginoong walang sala ang bumanggit ng kanyang pangalan sa walang kabuluhan. Pagka po kayo yung expression na, ay Diyos ko, ayaw po ng Diyos nun. Ay si Jesus, ay Jesus Kristo. Bawal po yun. Ayaw po ng Diyos nun. Sabi po ng Diyos, huwag mong babanggitin ang aking pangalan
ng walang kabuluhan. Okay po? Yan. Sapagkat sabi ng Panginoon, hindi aariin ng Panginoong walang sala ang bumanggit ng kanyang pangalan sa walang kabuluhan. So, meron pong katapat na parusa. Yun sabi ng Diyos. Okay po? So, huwag niyo pong babanggit ang pangalan ng Diyos na walang kabuluhan. So, ang isa pong mananampalataya, ang isa pong may relasyon kay Kristo, pagka po gusto niyong kausap ang Panginoon, sabihin niyo, Panginoon, Jesus, andiyan kagad siya. Then sabihin niyo po kung ano laman ang puso mo. Para pong, ngayon, nakikipag-usap ako sa inyo, ganun po ang pakikipag-usap sa Diyos. Para po niyo siyang kaibigan. Kung ano nasa puso mo, sabihin mo, kasi alam na niya eh. Kung ano nasa puso mo, sabihin mo lang kung ano nasa puso mo. Okay po? Ayun po ang ating Panginoong Kristo. Okay po. Now, tingnan po natin ang Revelation 13, verse 5. Ano po ang sabi? At binigyan siya ng isang bibig na nagsasalita ng malalaking bagay at mga kapusungan. At binigyan siya ng kapamahalaan upang magpatuloy na 42 buwan. So, nagbablaspheme din po siya. Hindi po siya tumitigil na pagpa-blaspheme, no? Kapusungan, hindi siya tumitigil sa blasphemy. Hindi po siya tumitigil. At siya po ay magpapatuloy sa loob ng 42 months. Equivalent po yun ng 3.5 years or 1,260 days. Okay po? Ayun. Okay. So, tuloy po natin. So, tingin po natin. So, verse 6 na po tayo. Verse 6. At binuka niya ang kanyang bibig sa mga kapusungan, yung blasphemy, laban sa Diyos o laban sa Diyos, upang pusungin ang kanyang pangalan at ang kanyang tabernakulo, gayon din naman ang mga nananahan sa langit. Ayun po, napakaliwanag. Oh. Binlaspheme po niya, blasphemy against God. Okay? Kapusungan laban sa Diyos. Okay? Upang blaspheme ang kanyang pangalan ng Diyos. Lalo na po ang pangalan ng Panginoon Kristo. Yun po ang marami pong relihiyon ngayon na hindi po sila naniniwala sa Panginoon Kristo ay hindi Diyos. Yun po ay blasphemy. Kasi po ang Diyos ay, si Yesu Kristo po ay Diyos 100%. 100% din po siyang tao. So pag sinabi niyo po na ang Panginoon Kristo ay hindi Diyos, blasphemy po yun. At ang kanyang tabernakulo, pati po yung mga nananahan sa langit, binablaspheme niya. Okay po? Ayun. So, sabi po tingnan po natin ang Revelation 13:18, para po makita nyo. Dito'y may karunungan. Ang may pagkaunawa ay bilangin ang bilang ng hayop sapagkat siyang bilang ng isang tao. At ang kanyang bilang ay 666. So ito pong Antikristo ay tao. At I think siya po ay nabubuhay na ngayon. Kung malapit na po ang rapture, siya po ay buhay na ngayon. At siya po ay loki lang. Okay? Loki lang po siya. Darating ang kanyang oras sa tribulation period. Okay. Now, remember that one of the purposes of the tribulation ay para makita po natin ang karakter ni Satanas at ang kanyang kingdom, kanyang kaharian. So, ito po ay nakikita natin very clearly through the beast. At ang nakikita niyo po lagi ay ang his blasphemy. So po ay namumusong lagi. No? Ngayon po, painit ng painit ang ating topic. Sa mga mananampalataya po, sana po ay masubaybayan ang lesson natin para po sa inyong kaalaman at maging hamon sa inyo na kung kayo po ay may mga mahal sa buhay, mga kaibigan na walang relasyon kay Kristo, ay ito po ang daranasan nila. Sana po magkaroon kayo ng pag-ibig sa kanilang kaluluwa
Dahil yun po ang pupunta ng impyerno. Ang final destination po ay ang dagat-dagatang apoy. Sa mga hindi mananampalataya, doon po sa walang relasyon pa kay Kristo, nais ko pong ipaabot sa inyo na ito po ay mangyayari sa darating. At papasok po kayo dito kung wala po kayong personal na relasyon kay Kristo. Magkakaroon lang po kayo ng personal na relasyon pag inamin niyo po makasalanan kayo. Humingi kayo ng tawad sa Diyos, buksan niyo ang puso ninyo, tanggapin niyo si Jesus bilang sariling tagapagligtas at Panginoon ng inyong buhay. At hingin po ninyo sa pangalan ni Jesus. Dumiretso po kayo kay Jesus. Huwag po kayong dumaan kung kani-kaninong tao. Si Jesus po, diretso po kayo kay Jesus. Pag tinawag niyo po ang pangalan ng Diyos, pangalan po ng Panginoong Jesus, andyan po kagad siya, nakikinig kagad siya sa inyo. Okay po? Okay po. So Lord willing po, itutuloy po natin ito next week. Okay po? So I hope and pray that I will see you here, there, or in the air. Goodbye!